Hindi pa ako sinabihan uli ni Sir Paul. Basta just wait na lang ngayong gabi. Okay. Sir Anton, nandito si Sir Anton. Anything to add, sir? Dito sa atin. Sir, nakita ko na yung yung sinasabi mo. Inaantay ko na lang dumating. So makikita pala yun doon sa incentive. May i-click pala ako doon para makuha yung travel voucher na yun na worth 2,000. So waiting na lang ako. Waiting na lang ako. Yes, yeah. Magandang buhay po sa lahat ng 59 participants natin na nandito na ngayon, no. It is always so nice to see great people with big dreams, no. With 60 participants that we have right now. Alam ko lahat kayo masaya at alam ko lahat kayo ay kumita for the past weeks that we have. And last week, nakita nyo naman kung gaano kaganda ang binigay ng Sonic natin. Ang Sonic natin, kung makikita nyo, is yan talaga ang bida sa ating negosyo. No? Masaya lang talaga ako. Unang-una, siyempre, sa inyo, sa lahat ng mga nag-start dito sa negosyo at nakita nila ang ganda ng Sonic, ng Tag Market. Especially, siyempre, yung ating affiliate model na Stratify. So for those people who are new here on this business, kung kasasali nyo pa lang, obserbahan ninyo. Yun yung advice ko sa inyo. Kung bago Recording in lang kayo, progress. tignan ninyo, obserbahan ninyo. We don't ask you to put how many thousands of dollars dito sa ating negosyo. Start with the $10. Ngayon, kung makikita mo na malaki ang kinikita mo at kumikita ka ng daily, then start with another $100. Kasi lagi naming sinasabi sinasabi lagi ni Sir Eddie Onya, no, na to see is to believe. Ako kasi baligtad ako, no. I always believe first before I see. No, baligtad ako. Kasi bakit? Kasi kung to see is to believe, ang para sa akin, no, para sa akin, so hindi muna ako magsisimula kasi kailangan ko munang makita. Tama po? So, yung karamihan, kung ganun ang ginagawa, so may patumpik-tumpik pa silang gagawin. Kumbaga, maghihintay pa sila. Baligtad po kasi ako, no? Ako, I believe first, naniniwala muna ako bago ko makita. Bakit? I want to see it first on my own eyes kung talagang nangyayari ito. And for the past how many months that we have in the 10 tag months. market, 10 months na, no? sir. 10 months na, wala hong magsasabi sa atin na hindi sila nakapag-withdraw. Wala hong magsasabi sa atin na, Sir, may problema ako. Siguro may mga minors na problem. That's part of the business and there's no perfect business pagdating sa any other businesses that we have. Ang kagandahan lang dito sa business natin, what they promise is delivered. Yeah. Hindi ho nagpa-promise ang company natin, oy, Eddie Onya, pwede ka lang mag-withdraw every Monday or every Friday. Our company didn't promise that. Ang promise ng company, if you want to withdraw right now, you can withdraw right now for as little as $10 o minimum of $10, pwede ka na mag-withdraw. There's no gas fee. Narinig ko kanina yung sinabi ni Coach Loreto, walang gas fee. Walang hidden cost. Hindi tayo magpapaalam sa company na mag-withdraw tayo. Because we have all the control of our money. No, yung investment natin, tayo ang may control. Walang ibang may control kundi tayo. All we have to do is trust the company at hayaan natin ang Sonic natin na mag-trade para sa atin. Di ba? Kaya nga ang kagandahan dito, yung mga aging gracefully, yung mga senior citizen, talaga sila ang tumatamasa dito. Bakit? Kasi unang-una, wala na silang gagawin eh. Alam nyo po, ang problema lang nila, a simple problem. Ako lagi kong sinasabi, this is a good problem. Ano yung good problem? Magdi-deposit ka lang at magwi-withdraw ka. Di ba? Napakasarap na problema yon. Paano ka mag-withdraw? Di ba? Hindi yung problema, Sir Eddie, na, nako, bukas makaka-withdraw kaya ako. Naku, bukas, bukas pa ba ang kumpanya? Di ba?
napakahirap nung ganong iniisip, no? Pero with our company, and we've been in Dubai, and we've talked to the CEO and all the leaders in Dubai. Kaya minsan mapapag-isip tayo, no, na ang isang kumpanya na ipinapakita sa atin lahat. Alam niyo po ba, no? Ang pinakagusto ko pang nangyari when I talked to the CEO, and Sir Eddie was there when I talked to the CEO. Ano sabi niya sa amin? Withdraw your profit. Withdraw as much as you can, no? Yes. Saan kayo nakakita ng isang kumpanya o kasi sa scam company po, no? Hindi kayo sasabihan ng ganyan. Ano sasabihin sa inyo? Magdagdag kayo ng magdagdag, di ba? May promotion tayo ngayon, magdadagdag na naman tayo ngayon, di ba? Pero yung company po natin, it doesn't require us that to do. Hindi na. Ang sabi lang sa atin, okay, Eddie, kung kumita ka halimbawa, kunyari, ang plano mo, sa loob ng 1 linggo, kikita ka ng $100, o di withdraw mo yung $100 mo. No question asked. Hindi nila pipigilan. Alam mo kung bakit? Di ba, Sir Eddie, ang sabi nga nila, we have a ceiling of 3 billion, no? Tandaan nyo po, $3 billion ang ceiling natin. Ibig sabihin po, when it comes to ceiling, yung buying and selling of gold, hanggang ang maximum na pwede lang nating ibili at ibenta na ginto ay 3 billion. Bakit 3 billion? Kung tatanungin mo ako, Coach Anton, bakit 3 billion lang? Eh, alangan namang tayo lang po ang tao sa buong mundo o tayo, ang tag markets lang ang may karapatang bumili ng ginto sa buong mundo. No, marami rin tayong bumibili ng ginto. So ibig sabihin, kung sa isang pie, sa cake example, may portion lang tayong pwedeng mabili dahil kailangan ding makabili nung iba. Tama po, no? So ibig sabihin, kung ang ceiling natin ay 3 billion lang o yung maximum na pwede nating ibili ay 3 billion lang, pag na-reach po natin yon, anong sabi ng company? Hindi na ako kayo makakapag-deposit. Hindi na ako kayo makakapag-reinvest. Ang sabi ng company, pag na-reach natin ang 3 billion, mag-withdraw kayo. Eddie Onya, mag-withdraw ka. Kung malaki na yung pera mo dyan, mag-withdraw ka na. Yun po ang sinasabi ng company. Ngayon, sa scam company, hindi yung sinasabi yan. Ang sasabihin ng scam company, ganito, oy, Eddie Onya, yung 500 mo, dagdagan mo pa ng another 500. Pag naging 1,000 yan, ito yung magiging income mo. Sa atin, hindi ho. Kayo ho ang magdi-decide whether you wanted to reinvest, you wanted to put more money on your investment, ikaw ang magdi-decide o ako ang magdi-decide kung gusto kong gawin yon o hindi. Ngayon ang question ganito, sa loob ng 1 buwan, magkano ba yung gusto kong kita? No? Gusto ko bang kita $200 every month? So kung $200 every month, magkano ang kailangan kong ilagay dito sa ating negosyo? Napaka-simple. Simple mathematics. Ngayon, ang question nga, yung patumpik-tumpik, ano ba yung gusto kong mangyari? Minsan po, sa totoo lang, karamihan sa ating mga Pilipino, hindi natin alam ang goal natin. Kasi bakit? We are very resilient. Ano yung pagiging resilient? Yung okay na yan. Kung meron akong kakainin ngayong araw na ito, okay na ako. Pero hindi natin naiisip, ano ba yung bukas ko? Ano ba yung sa susunod na linggo? Ano ba yung sa susunod na buwan? Ano ba yung sa susunod na taon? Dapat ho, we have to set our goal. When we set our goal, ibig sabihin, meron tayong pwedeng puntahan. So pag nakuha natin yung goal na yun, we have to execute those goals. Parang isang architect. Ang isang arkitekto, halimbawa po, merong isang blueprint. Isang engineer, nag-prepare ng isang blueprint. Hindi ho siya tatawaging engineer o architect kapag hindi ho tumayo ang bahay. Tama po? That's only a wish. Bakit? Nasa blueprint lang, nasa papel lang siya. Hindi tumayo. Tama po? So kailangan, kapag nag-invest ho kayo dito sa ating negosyo, it needs to have a goal. Pag nagkaroon kayo ng goal, o Coach Anton, gusto ko $200 every month, then what you have to do? Anong gagawin ko? So loob na 1 linggo, magkano ba yung kailangan kong kitain? Magkano ang kailangan kong investment para ma-reach ko yung $200 every month? So kailangan lagi ho tayong may goal. Ngayon kung kontento ho kayo, example, kontento na ako, Coach Anton, $10 lang ako every month, edi ikaw yon.
Pero ako hindi. I'm sorry to say that, di ba? Lahat ho tayo mukhang pera in a good way. Tandaan nyo po, di ba? Huwag sasabihin sa atin na hindi tayo mukhang pera. Sir Anton, gusto kong makatulong sa kapwa ko. How can you help other people when you yourself hindi mo kayang tulungan? Parang hindi yata makatarungan yon sa eroplano. Makikita nyo naman. Anong sinasabi sa eroplano? Di ba? Pag bumagsak ang oxygen, kunin mo muna yung oxygen. Di ba sa Coach Eddie? Kunin mo muna yung oxygen sa sarili mo bago ka tumulong dun sa katabi mo. Kung kamag-anak mo ba yan, o asawa mo yan, o anak mo yan. Ikaw muna maglagay ng oxygen. How can you help yourself if you yourself cannot help yourself? Tama? Tama, di ba? Ako, alam nyo po, no, nung nandoon kami ni Sir Eddie Onya sa Dubai, sabi ko, ito na yung negosyo na napakaganda na hindi natin nakita. And Sir Eddie Onya, attest for that. Alam nyo, natutuwa din ako at na-meet ko si Coach Eddie Onya, how humble he is, no? At how passionate he is to the people that he is working with, no? At ang sa akin lang din, no, sa team ko, no, nakita ko din yung kanilang struggles, Coach Eddie, no. Nakita ko rin yung gusto nilang mangyari sa kanila, and I'm happy that they follow my advice, they follow what I'm doing, no. Not all of them, but most of them, they're doing it. At ngayon po, no, nakikita ko na masaya sila. Nakikita ko na somehow, no, we change the life of so many people in our own little way. And I think mas magandang indulhensya sa Panginoon na makita yung ganung bagay na yung sincere ka, walang kasamang iba man, yung sincerity na nanggagaling sa iyo, na kaya minsan alam niyo po, no, minsan medyo nagtatampo ako, nagagalit ako sa team ko. Kasi bakit? Kasi napoprostrate ako ng Coach Eddie. Napoprostrate ako, the plans that we have, nadadivert into something different. Pero okay rin naman. Nangyayari, nababawi naman natin. No? Nakukuha ko naman yung gusto nilang mangyari. And ngayon po, no, I have few downlines and few affiliates and business partners. They're already millionaires. No, yan po ang pwede kong ipagyabang sa inyo. They are millionaires in their own little way, not coming from me. They just follow my advice. Pero yung makita ko na, oy, okay na. Yung plano nila, sir, ang gusto ko lang makapatayo yung second floor ko. Kailangan ko lang 500,000, kailangan ko lang 700,000 ngayon. Almost about 1 million na yung pera nila, no, dito sa ating negosyo. At nagugulat lang ako kasi bakit they duplicate what we're doing, di ba? Alam niyo po, no, napakasaya lang na makita yung mga tao na nabubuo uli yung kanilang pangarap, na hindi natulog na yung pangarap. Kasi alam niyo po, tayo talaga, uulitin ko uli, ang mga Pilipino very resilient. Okay na tayo, sanay na ako dyan, di ba? Yung mga pangarap na dapat na meron tayo, natulog. Pero po pwede pa hong mabuhay ang pangarap natin with the help of this business. So, buhayin niyo po yung pangarap ninyo, maliit man yan, malaki man yan, basta achievable. Gawin lang natin ang negosyo ng tama, walang hyping, walang kung anumang internal motives na meron tayo. And God will do the rest for us. Yun ang pinakamaganda kasi tayong mga Pilipino, especially us, no, kasi nakikita ko yung ibang mga lahi, how passionate they are. Mas passionate tayo. Alam niyo po ba, nung nasa Dubai kami ni Coach Eddie, takot sila sa mga Pilipino, sa totoo lang. In a good way po. Bakit sila natakot? Kasi alam nila kung paano magtrabaho ang Pilipino. Ano sabi nila sa amin? We've heard good things about you guys. Narinig niyo po yon? Dadalawa lang kami ni Coach Eddie together with my wife Connie and Sunil.
marinig nyo po yun coming from the mouth of those leaders, no? Eh, that's something. Ano yung naririnig nila na hindi natin naririnig? Tama, no, Coach Eddie? No, Yes, that's something kaya nga that's... sir, masaya ko sir eh. Yung saya na naranasan ko doon na hindi lang yung nakapunta tayo doon, pero yung respeto ng Yung management respeto, sa atin. yes. Yes, Yeah, grabe. tama. Alam nyo kaya, di ba proud tayo as a Filipino? We carry our flag dahil Yeah. unang-una, isipin mo, kung Pilipino, 3 lang kami na nandoon. Kasi si Sunil, hindi naman siya Pilipino, pero almost Filipino na rin, no? Pero, ang delegates nung iba, 17, no? Ang dami nila. Tayo lang po yung kukonte, pero tayo yung pwedeng mamayagpag sa kanila. Kaya nga, alam nyo, gusto kong makita yung mga katulad nila Coach Loreto, nila Captain Sadiq, no? Nila Riza, no? Alam ko in the next year, no, and the years to come, no, makikita ko lahat kayo na mamamayagpag, and I'm happy for that. No, kahit hindi ko man kayo ka-team o magkaka-team man tayo, it doesn't matter. We're just one, and one as unit team, no? Kahit na ano man ang magyari, we carry our own dignity as a Filipino na pupwede pala, no? Pupwede pala na mamayagpag, no, sa buong mundo. At alam ko, hindi tayo papayag talaga na matalo Yes. tayo ng iba. No, hindi tayo papayag na matalo tayo iba. Kaya nga po ngayon, ang gagawin natin, kayo mismo ang mag-isip. At ito lang, ang questionin nyo lang lagi sa sarili nyo ganito. No, kunyari, ang gusto nyong kitain halimbawa, kayo mag-question, mamaya ho pag natapos itong Zoom meeting natin, no, tanungin nyo yung sarili nyo, magkano ang kailangan ko buwan-buwan? Kunyari ho, kunyari ho, gusto nyo kitain 12,000 a month. No? 12,000, so that's $200 a month. So magkano ba yung kailangan kong investment dito? So ang investment, probably ang kailangan nyo ay $1,000 para pwede nyo kitain yung $200 a month. No? Ngayon, from there, nasubukan nyo na, kasya na ba ito? Dapat tatanungin nyo rin yung sarili ninyo. Hindi yung nasa hangin lang lagi. Ay, okay na yan. Kasi mahirap po yung okay na yan. Bakit? Kasi walang goal. Lagi nyo isa-set yung goal na yan na, okay, kung may $200 ako every month, kasya na kaya ito? Ay, kulang pa. Paano ang gagawin ko? You have to question yourself, paano lagi ang gagawin? Alam nyo po, ito mo, ang mga, hindi naman po sa Coach Eddie na patagal ako, alam niyo po, kapag may namamatay na tao o nagkakasakit na tao, well, I'm sorry to say that, nakakapag-produce kayo ng pera, tama? Coach Eddie, di ba? Kadalasan naririnig natin, nakakapag-produce yan ng pera, tama? Because it's a matter of life and death, tama? Matter of life and death, nakakapag-produce ng pera. Ngayon, gawin niyo yan sa negosyo natin. It's a matter of life and death. Makakapag-produce kayo ng pera o hindi? Yan ang question ko. I think that's all for now. I leave that question to you and to you alone. No? Kung lahat na nakikinig sa akin ngayon, I just want to congratulate you all for doing this business right and do this business right. Please, no? Yun lang. At maraming salamat po and may God bless us all. Thank you and yeah.